Na ano bang talagang dahilan? Bakit itong mga kongresista na to pumirma? Ano pa? Ito yung 150 million reasons. Diba? Ang dali-dali nun. Kasi kahit kasama nyo umamin. Paano naman daw yung proyekto doon sa kanyang distrito kung hindi siya pipirma? Ang iniisip niya, yung distrito niya. Diba? Sinabi din ni Pulong yan. Di bali nang wala kaming dito sa distrito namin pero hindi kami magpapa-under sa mga kalokohan ng mga yan. So, again, yung sinabi nung ating guest kanina na walang prinsipyo, ano pa nga ba? Wala na silang tayo. Again, this is numbers game. Yun lang to eh. Hindi kung talagang guilty si BP Sara o hindi. Dahil pag tinignan mo ang guilt, yung kay Marcos nga, ang laki-laki ng confidential funds. Ang laki-laki ng flood control projects. May nangyari ba? Tanong ko sa inyo, at ang balita ko, wala na. Asan ang Maharlika funds? Nako po. Di ba? Nauubos na nga daw ang pera ng taong bayan, di umano. Ang daming question patungkol sa pera. Tapos yung kakapiranggot na barya na 150 million, 125 million ata yung kay BP Sara. 128. Kino-question nila. So hindi na ito usaping may kasalanan ba si BP Sara o hindi. Ito yung usapin ng politika na lang. Ano pakinabang ko? Anong madadala ko sa distrito ko? Anong para sa akin? Pipirma ko o hindi. Yun lang. Yun ang kasimple, partners. Yes, partner. Alam nyo ito, yung mga politiko na ito yung mga gahaman talaga. Mga hayok talaga ito, mga ito. Tsaka yung mga ang problema nga dito, ang sabi nila, para ito sa kanilang mga pinamumunuan. Sa kanilang mga tao, sa kanilang mga distrito. Pero mismong yung mga tao sa kanilang constituents nila, ayaw doon sa ginawa nila. So, ibig sabihin, hindi ito para sa kanila. Kaya itong mga kandidato na ganito, mga politiko na ganito, ibaon na natin sa limot ito. Mga walang paninindigan. Kasi itong impeachment na ito, totoong-totoo ito, mga sinasabi ng mga analyst, na ito ay talaga namang, ito ay estratehiya nila para maaari nila ang politika hanggang sa 2028 election, sila ang maghari. Mapapansin nyo naman ngayon yan ngayong mga panahon ng kampanyahan na bihirang-bihira na ang presidente ay sumasama sa mga rally-rally. Ginagawa nila lahat ng paraan para manalo sila, may panalo nila ang midterm election dahil alam nila na meron silang kalalagyan. Pagka yung PDP laban straight nakapasok yan, meron silang paglalagyan. Baka ito na ang umpisa ng kanilang delubyo kapag ka nakapasok ang mga yan. Kasi ibig sabihin yan, marami nang kukontra sa kanila. Ngayon, kukonti lang, 3 lang kumukontra diyan, Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Bongo. Anong maano niyan? Anong mahihita niyan? Tatatlo lang sila compare doon sa 19, sa 21. Pero minsan, may mga kumakampi din sa atin na iba, yung mga may prinsipyo. Pero karamihan dyan na politiko na wala na talaga. Kinalimutan na at iniwanan na kanilang mga prinsipyo. Kaya ngayon, na midterm election, mga kababayan, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Yung PDP laban, vote straight natin. Kaysa maglagay tayo dyan ng paulit-ulit na wala namang nangyayari. Sumubok tayo sa bago, pero yung mga bago na to, ito yung sinisiguro ko na makakapagpaangat ng buhay nyo. Partner Jay. So, eto, may nagawa naman. Meron ba? Meron. Ito, babasahin natin. Hindi ito fake news kasi kinuha natin ito sa kanyang page. Sabi niya rito, bali 2 days ago, pinost ni Bongbong Marcos sa kanyang page. Sige. Wala na pong babayarang amortization, interest o surcharge ba ito kung basahin? Ang ating mga magsasaka sa kanilang lupang matagal na nilang pinaghirapan. Tapos nandito sa picture ay merong 10.8 billion utang ng mga magsasaka burado na. Ang tanong dito, alam naman natin yung ibang mga magsasaka, hindi talaga nila lupa yung kanilang sinasakahan. So, paano nagkautang? At ano yun? Kasi kapag sinabing na hindi nga sa kanila, paano naman yung may-ari ng lupa na yun? Yes. So, doon magkakaproblema ulit. Pangalawa, barya lang to.
10 billion. 10 billion kumpara doon sa 500 billion na sa Kumpara nyo naman na Pangulong Bongbong Marcos sa 500 billion na flood control project, 62 billion sa SSS, GSIS. Nako. Sa Maharlika Fund na 200 billion. So ito ay barya lamang. So ayan po yung post na yon na pinost or pinagyayabang ni Marcos. Dito kasi marami hong ayon sa comment ng mga netizen, ginamit na naman nga ni Marcos Jr. itong itong mga magsasaka kasi napapansin niya nga ngayon sa mga pinagsasabi niya nung nakaraan lang, siguro baka nagkulong siya sa kwarto niya doon mga panahon na yon, kaya ganun siya ka-wild. Naghahanap siya ulit ng parang pangpapaamo sa mga netizen. So yan ay nagkaroon na naman yan ng react. Ito na naman tayo. Meron na naman po yung haha na 35K. At ang nag-heart lamang ay 23K at ang nag-like ay 18K. So, mas marami pa rin natawa na naman. Dito, okay, kung ganon. Ang tanong kasi dito, kung buong Pilipinas ang binayaran na utang, kung halimbawa buong mga magsasaka sa buong Pilipinas, parang kulang ata ang 10 billion. Kulang, partner. So dito maraming mga nagtaka na, 10 billion lang? Kung halimbawa na magkakaroon ng sarili-sariling lupa ang mga magsasaka, parang posible ata. Parang hindi daw kapani-paniwala. Baka yan lang naman nung natulungan yan, yung mga nasa picture, Coach. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Alam mo, partners, fake news yan. Bakit? Marami kasi nagbibigay sa akin ng update patungkol sa may mga magsasaka sila at saka may mga lupain sila na hindi daw totoo yung mga sinasabi ni Marcos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang tagal niyang DA secretary, wala siyang nagawa. Presidente ka na, DA secretary ka pa, hindi mo rin napababa ang presyo ng bigas. Tuloy-tuloy pa rin ang smuggling. Ang dami pa rin nag-hoarding ng bigas. Meron ka bang nagawa? Wala. DA secretary ka na nun. Ngayon pa may magagawa ka? Wala. Wala talaga eh. Dapat doon pa lang, kung meron talagang silbi ito si Marcos at meron talaga siyang kakayanan, at tapos niya na yun, lalo't siya ang nakaposisyon doon. No? Meron nga nagsasabi, ito'y galing sa isang reliable person na atagal na po talagang target ng Marcos yung DA. Panahong pa ni Duterte, hinihingi na di umano yung posisyon na DA kay PRRD. Siyempre si PRRD hindi si Raulo. Ano sabi ni PRRD? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kasi alam pagkukuha na ng ng corruption yan. Pero talagang matagal na nilang pangarap, kaya talaga pinag-iinitan nila yan. Meron sila talagang gustong dyan. Makuha. May minamanupula nila yan. Baka may miminahin. Kasi agriculture sa lupa yan eh. Kasi alam mo, may nakakausap po ako, isang kilalang apelyido na talagang isa sa problema natin ay itong mga magsasaka. Nagkaka-issue tayo dito sa bigas. At kung hindi niya nasolusyonan dati, paano pa ngayon? Pero ito ay mapapaliwanag ng maayos. No? Kasi ito ay napag-aralang mabuti at ipapaliwanag namin to sa Lunes. Dahil yung magpapaliwanag ay i-interviewin namin sa Monday. So antayin nyo lang po dahil may connection po ito. Kaya itong sinasabi ni Marcos na ito ay fake news to, partner. Mahirap kasi mga partners, yung maggagaling-galingan ka doon sa isang bagay na hindi mo naman, hindi mo naman teritoryo. Hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa nagagawa. Ito si Marcos Jr., hindi naman ito naging magsasaka. Hindi na, kahit sabihin pa natin, nag-aral ka ng sa tungkol sa agrikultura, mas pa rin yung yung actual partner, katulad ng mga magsasaka. Dahil yung mga magsasaka na yan, alam nila kung anong season sila magtatanim, ano ang itatanim sa season na ito. So, doon pa lang, nagkakaproblema na tayo. Hindi na po nagtutugma yung inilalagay natin. Para kang naglagay ng piloto na magpapaandar ng barko. So, maling-mali ito. Kaya nga, kung mapapansin natin, wala talagang pagkilos. Wala pagkilos, lalo-lalo na yung mga tulong sa ating mga kababayang mga magsasaka
na lalo nagrereklamo at habang tumatagal at maglalaon, mga kababayan, na yung mga sakahan natin ay magiging magiging mga subdivision, magiging Naku, si Villar yan. mga establishments. Kasi yung mga magsasaka ngayon, partner, pinibenta na nila yung kanilang mga lupa dahil sa sobrang mura ng bili sa kanila ng kanilang mga produkto.